Maayong gabi, Iloilo! Maraming salamat sa inyong lahat at kayo'y nakarating upang pakinggan ang ating mga pambato na mga senador para sa darating na halalan. Yun lang po, ay kahit na lahat ng atensyon po natin ay nakaharap dito sa ating mga magigiting na senatorial, ay huwag po natin kakalimutan, may halos 18 at 200 na iba't ibang kandidato na sa lokal, mula sa governor, sa congressman, hanggang sa sangguniang bayan. At nabanggit ko po yan dahil pagmamalaki ko na ang alyansa lamang ang samahan na kumpleto ang kandidato sa bawat pwesto na tinatakbuhan ngayong eleksyon na ito sa national hanggang sa pinakamaliit na bayan na sangguniang member. Yan po ay dahil pag tinitignan po natin ang mga ibang partido, nakakandara pa po sila at naghahanap sila ng kandidato, hirap na hirap silang kumuha ng miyembro. At hindi nila maunawaan kung bakit ang alyansa na kumpleto po natin yung lineup. Madali lang po ang sagot dyan. Dahil ang alyansa lamang sa lahat ng mga grupong politiko na kasama sa halalan na ito, ang alyansa lamang ay may panindigan. Hindi ito nagsasama para magtulungan lamang, para tulungan na sila ay mahalal. Sila po ay may panindigan na sila ay kapit-bisig na tutulong at gagawin ang lahat para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang minamahal nating Pilipinas. Kaya naman, may malakas ang loob ko na magkampanya po sa inyo. Dahil pagka naman, kinumpara naman ninyo itong ating mga kandidato, ikumpara naman ninyo dun sa mga iba, wala tayong masasabi na hindi mo masasabi na kahit isa sa kandidato sa kanila ay mas magaling sa kahit sino sa kandidato natin para sa Senado. Kung kikilatisin natin, pagkikilatisin natin ng isa't isa ang ating mga kandidato, napakatingkad po, napakaganda po, at napakatibay ang kanilang kakayahan. Sila po ang mga pambato natin at sila ay magdadala ng pagbabago. Sila ang magdadala ng kapayapaan dito sa Pilipinas. Ngayon, pinagsama-sama natin ngayon, lahat itong napakagaling na mga kandidato para sa Senado ay nakaka-impress talaga ang kanilang pinagsama-samang lakas. Dahil po, unang-una, tignan po natin ang ating mga kandidato. 8 po sa kandidato natin ay naging senador na. Nandito po, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Naku naman, napakaganda ng pati ang mga record nila at makikita naman ninyo. Pagka unang araw pa lang na sila'y uupo, pag nanuklok sila sa Senado, unang araw pa lang, hindi na po sila mag-OJT. Alam na nila ang trabaho. Alam na nila ang gagawin nila. Alam na nila ang problema na hinaharap ng ating mga kababayan at alam nila kung paanong gawin para bigyan ng kaunting tulong ang lahat ng ating kababayan. 7 naman ang galing sa mababang kapulungan sa House of Representatives na naging congressman. Nandiyan po, naging congressman po si Abby Binay. Naging congressman din po si Benhur Abalos, si Pia Cayetano, ang kapatid ko, si Amy Marcos, congressman din yan. Manny Pacquiao, congressman din yan. Erwin Tulfo, congressman din. Congressman Villar, si Camille, nasa kongreso ngayon. Kaya makita po, kumbaga po sa basketball, napakalalim po ng bangko namin. Hindi na po sila bagito at hindi na sila mag-aaral-aral pa. At ang iba, 4 naman dito sa ating kandidato ay umupo sa cabinet position. Nandyan po si Benhur Abalos na naging MMDA, tapos naging DILG Secretary. Andyan po si Erwin Tulfo na naging kalihim ng DSWD.
Senator Ping Lacson ay siya naman ang linagay sa Yolanda Rehabilitation Commission na tumulong pagkatapos na dinaanan po kami sa Region 8, dinaanan po kami ng kalakas-lakas na bagyo. At si Senator Tolentino ay siya naman ay dumaan din na nag-MMDA po. At masasabi ko, nabanggit na po natin ng Yolanda, alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Kaya makita mo talagang malalim ang pagmamahal niya sa taong bayan. Alam nila ang trabaho sa bawat level, mula sa kabinete hanggang sa lokal, hanggang sa pinakababa. Hindi sila nagdadada, marami silang ginagawa. They are not here to oppose. They are here to propose. Ibig sabihin po, hindi sila nandito upang makapagdebate lamang, upang paninira lamang. Sila ay nandito upang maghanap ng mga bagong paraan para tulungan ang ating mga kababayan. Tatlo naman ang naging gobernador sa malalaking probinsya. Ang kapatid ko, si Jaime Marcos, naging gobernador sa amin, sa Ilocos Norte. Si Paring Lito Lapid, naging gobernador sa Pampanga. Naging governor. Sino yung naging governor ng Cavite? Kalaki-laki na probinsya. Governor Bong Revilla. Yan ang mga governor. Meron din po kami, mga city mayor, malalaking syudad. Mauna dyan, yung pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Ayan, nakangiti si Mayor Abio dahil siyang namahala ng Makati. Kaya't kung pupunta po kayo sa Makati, ay nako, maraming mga pinamimigay at ang tulong na binibigay ng pamahalaan sa kanila. Libre lahat sa Makati. Yan po ang ginawa ni Mayor Abby Binay. Si Benher Abalos, naging mayor din ng Mandaluyong. Narinig niyo naman po. Marami siyang natanggap na award, marami siyang natanggap na pagkikilala dahil sa kanyang performance bilang mayor ng Mandaluyong. At ang ating butihing Senador Tolentino ay naging mayor naman ng Tagaytay. Kaya't makita po ninyo, at isa pa, na nadaan din sa LGU. Huwag po natin nakakalimutan kung minsan hindi po natin naaalala ito. Ngunit, si Senator Tito Soto, naging vice mayor yan ng Quezon City. Kaya naman po talagang madaling masabi na handang-handa na itong grupo na ito. At hindi lamang, pag-uusapan naman ang mga issue ng ating mga kababaihan, hindi po tayo may iwanan. Dahil apat ang babae dito sa ating lineup. At hindi ito, alam niyo po, kilala ko silang lahat ng matagal. Palagay ko, itong ating mga babae na senador, palagay ko, mas matapang pa sa sundalo itong mga ito. Kaya makakatiyak po kayo, mga kababaihan, maririnig ang boses ninyo, at ipagtatanggol ang mga karapatan ninyo ng ating mga lady senators. Dahil ang ating pinag-usapan dito ay legislatura, ang pagsulat ng mga batas. Dito po sa ating lineup, 4 po ang abogado. Si Attorney Benher Abalos, Attorney Abby Binay, Attorney Pia Cayetano, Attorney Tol Tolentino. Yan po, sila sanay na sanay po at nakakaunawa sa mga pangangailangan para pagandahin ang mga batas na lumalabas sa Kongreso. Pagdating naman sa mga pinanggalingan, baka akala po ninyo, silang lahat ay tiga Maynila lamang. Baka akala ninyo, isa lang ang pinanggalingan nila, sa Luzon lang nanggaling. Hindi po ganun. Pagdating sa geographical representation, 2 po ang taga Mindanao. Alam no, kilala niyo naman ang ating kampiyon. Si Senator Manny Pacquiao ay galing... Si Senator Manny Pacquiao ay galing Bukidnon, Sarangani at saka Jensan. Si Erwin naman, lumaki sa Davao Oriental, sa Sulu. Mga probinsya kung saan nadestino ang kanyang bayaning ama. At isa pa, ang una pong Vicente Soto ay naging senador na galing naman sa Cebu. At
Alam naman siguro ninyo, ang nanay namin ni Amy, ang aming ina, mga 100% waray. Wala sa kanilang may bahid na ang problema. Wala sa kanilang wala kayong maririnig na masamang balita tungkol dito sa ating mga kandidato. Ito ay hindi lamang sila ay magaling. Sila ay mabubuting tao. Sila ay mabubuting nagseserbisyo sa publiko. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa dukhan. Wala sa kanila ang kasabwat sa pag-aabuso na binulsa ang sako-sakong pera, pinagsamantalahan ang pandemya, binayaan na magkasakit at mamatay ang ating mga kababayan nung panahon ng COVID. Wala sa kanila ang nagsisip-sip po sa China na yung iba pumapalak pa na tuwan-tuwa na pagka binobomba po ng tubig ang ating mga Coast Guard, kapag hinaharang ang ating mangingisda at ninanakaw sa kanila ang kanilang huli. Kaya po, makikita po natin na malinis po ang record nila. Malinis po ang kanilang ginagawa, malinis po ang kanila naging trabaho. Kaya po, napakadali po ikampanya ang ating line-out. Marami pong nagsasabi na ang midterm election daw ay hindi masyadong mahalaga, hindi masyadong importante dahil hindi naman magbabago ang Pangulo. At yung naiwang 100 pa na senador ay hindi naman mapapalitan. Well, siguro naman sa ibang halalan, baka totoo yun. Ngunit hindi totoo po ito sa halalan na ito sa midterm election. Dahil ang pagpili ninyo, ang iboboto ninyo ay ang magsisilbi ng gabay kung ano ang tutunguhan ng ating bansa. Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Babalik ba tayo sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inakyat sa bahay, inagaw sa kanilang mga ina at kinuha ang kanilang kinabukasan? Alam nyo po, dalawa po ang pagpipilian na ngayon natin. Mamimili ba tayo na babalik tayo sa panahon ng lagim o tayo ba ay tutungo patuloy sa ating kinabukasan na maliwanag, na mapayapa at maganda para sa lahat ng Pilipino. Hindi po namimili kung sinong uunahin, hindi po namimili kung sinong sikat, kung sinong mayaman, basta Pilipino, tinutulungan ang Pilipino. Yan po ang panindigan po ng alyansa. Kaya't po pagdating ng Mayo, isipin po ninyo na ang bawat boto ninyo ang magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Ang kinabukasan na ating lahat na ilayunin natin na mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, mapaganda ang ating minamahal na bansang Pilipinas. At ang pag-asa lang po natin ay ang ating mga kandidato. Kaya mabuhay ang alyansa! Mabuhay po kayo! Maraming salamat po! Maayong gabi!